Okay, natidinig nyo na ako? Yes pa. Nakikita niyo po yung share screen ko? Yes pa. Okay. So dito tayo mag-focus na isa. Lalo dun sa mga hindi kaya maglagay ng malaking kapital. Dahil sa tag market po, minimum $10 pwede na tayo magsimula. So kung nakikita niyo po itong structure ko na yan, masipag ako mag-invite ngayon. Bakit? Meron na kasing result, meron na tayong proof, meron na tayong katibayan, katunayan na pwedeng kumita ang lahat dito. Nakikita niyo naman po yung mga pinupos ko ng mga withdrawals. Halos every other day nagwi-withdraw ko. Diyan ako kumukuha ng mga pang-espesa, pang-shopping, pang-bili ng mga gamit sa bahay. Minsan, pati pang-bayad ng bill, diyan na rin ako kumukuha. Nakita niyo? So, papaliwanag ko po paano tayo kumita dito sa another kitaan aside from our personal investment. Kasi personal investment given na po yun. Ang kailangan lang doon, palakihin nyo ang kapital nyo at kikita po kayo everyday kahit walang gagawin. Ang gagawin lang natin, na tanging gagawin lang natin ay mangolekta ng profit everyday Monday to Friday. Yun lang ang gagawin mo. Di ba napakadaling trabaho yun? Mangungulekta ka lang ng income. Saan ka nakakita ng ganon? Walang kahirap-hirap. Lalagay mo lang yung pera, mangungulikta ka na ng income everyday. Di ba? Nako, kung makikita ito ng iba na may mga pera, ay talagang magbabagsak sila dito. Dahil ito na yung pinakamadaling gawin. Unang-una, lahat tayo, special OFW, kapwa OFW din po ako, tayo ay nag-abroad para po ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Tama po, Ma'am Dors? Okay. Pero tatandaan ninyo na ang lakas natin ay hindi panghabang buhay. Darating ang time na magkakaedad na tayo, hihina na tayo, hindi na natin kaya magtrabaho sa abroad, uuwi tayo. Ang malaking tanong, pag umuwi ka ba sa Pilipinas for good, handa ka ba? Umuwi po ako ng maraming beses sa Pilipinas habang ako nandito. Yung isang buwan na sweldo na pinaghirapan mong ipunin sa abroad, isang linggo po ubos sa Pilipinas. Imagine that. Kung wala kang another source of income o tinatawag na passive income, pag uwi mo ng Pilipinas, huwag ka na lang umuwi. Pero hindi, kailangan mo talaga umuwi kasi nga hindi mo na kaya magtrabaho, tama? So, si tag market ang malaking makakatulong sa ating lahat. Dahil habang nasa abroad ka, mag-invest ka na dito, gawin mong parang alkansya baga, parang alkansya, na yung part ng sinisweldo mo, lagay mo dito, tapos i-compounding mo. Kagaya ng ginawa ni Coach Danny. Anong ginawa ni Coach Danny? Nag siya ng $500, kinompound niya yon, tapos nagdagdag ng another $300. Alam niyo magkano na ngayon yung kanyang kinita? Yung sinasabi niyo, almost 7,000 na. Paano nangyari yon? That's the power of compounding. Yung kinikita everyday, dinadagdag sa kapital, palaki ang kapital, siyempre paglaki din ng profit everyday. Okay ho? So yun po yung personal natin. Pagdating po dito sa ating stratify, structure, ito na yung sinasabi ko, sa $10 po na kapital nyo pwedeng mabago ang buhay nyo. Bakit? $10 lang po ang initial capital. Pero, although may nakalagay po dito na level 1 to level 10, nakikita tayo ng profit sharing tsaka lot commission, pag maximum $100 lang po ilinagay ninyo, hanggang level 3 lang kayo. Pero magandang panimula yun pag wala nga kayong kapital na malaki. Isi-share nyo ngayon yung business. Siyempre, naintindihan naman namin na hindi nyo pa kayang ipakita ang income nyo pag maliit lang yung kapital nyo. Tama? Siyempre, gusto makita ng mga tao, lalo yung mga investor na malaki ang kinikita para sila ma-income nyo. Tama ho? Pero sa $10 nyo ho, kagaya ni Ma'am JT, di ba nakwento ko na minsan dito sa inyo, si Ma'am JT, Janet Torres, yung pinaka-apply natin sa Crowd1, dahil nga na-discourage na sa C1, dahil doon sa, alam nyo na, yung paiba-iba yung
timeline ng ating Corbit na supposed to be ay na-exchange na, hindi natutuloy-tuloy, na-extend, kaya nawalan siya ng gana, sa madalit sabi. Pero dati siya, bago po yung mga announcement noon, nalalabas na si Corbett sa exchange, ganado siya mag-explain, ganado siyang mag-motivate, ganado siya sa lahat. Mayroon kaming may mga core leaders siya, kasama ako si Sir Anton, si Coach Danny, na mini-meeting kami pag may mga update. Pero naumay na siya, nagsawa na siya. Dahil nga hindi nangyayari yung exchange ng Corbett natin. Pero wag niyo pong babaliwalain yan. Dahil meron pong malaking plano po dyan sa Corbett natin. Hindi po yan mawawalan ng saysay. Kumbaga ay sleeping giant po yan, yung Corbett na yan. Hindi lang natin alam pa yung exact na papasok sa exchange. Pero ang clue, sinabi, magpo-full launch ang ating UNX kung saan nandun pa yung exchange ng Corbett natin by third quarter. So medyo mahaba-haba pa yung antayin natin. Kaya concentrate muna tayo kay tag market. Okay. So ang kay Ma'am JT, sabi ni Sir Raj, dahil nga kaibigan niya si Sir Raj, yung ating network director sa C1, maglagay ka kahit 10, makaposition ka lang, sabi ganon. So, sinunod niya, naglagay lang siya ng $10, at pinabayaan na niya. Pero nasa structure pa yun ng C1 dati, kagaya ng binanggit ni Coach Danny kanina. Na dati, nung unang pumasok ang tag market 6 months ago, September, ay doon pa tayo sa structure ng C1 papasok. Magre-register, tama? Pero ngayon hindi na, humiwalay na. So, nangyari kay Ma'am JT, pinabayaan niya lang. Tapos, isang araw, tinawagan niya ako. KD, sabi niya ganyan. Kumusta na? Kumusta na ang C1? Parang ganun siya nangungumusta sa akin, Dahil nawalan ng gana. Tapos hanggang sa makarating kami sa tag market, tinanong ko siya, Ma'am JT, sabi ko, ikaw ba ay nag-register sa tag market? Hindi niya sure. Imagine nyo, hindi niya sure na nakapag-register siya. Kasi parang wala na talaga sa kanyang, wala nang gana nga, ganun. Pero hindi niya alam na, sabi ko, tingnan nga natin ma'am yung structure mo kung ikaw ay nakaregister, sabi ko ganon. Hanap-hanap pa siya, hinahanap niya yung kanyang username, yung email na linagay doon, hindi niya maalala, talagang ang daming try namin na makapasok sa kanyang Stratify. Alapini, sa bandang huli ay nakita din kasi nakasave pala doon sa kanyang phone, nakasave. So, sa madaling sabi, binuksan namin at tinignan ko ang kanyang structure. Naglagay lang po siya ng $10. Imagine mo, ang ating president, senior president, 3-star, $10 lang ang dinagay sa tag market. Pero, nung makita kong kanyang structure, nasa 700 na ang kanyang structure kasi nga nakapasok siya doon sa registration sa C1. At kalahati noon, Team Europe, team natin. Kaya nakikita mo yung team Europe, 422 tayo. That time nung tinignan ko sa kanya structure, 300 pa lang. The other 300 plus galing sa Team Africa. Kasi humataw na rin si Mr. Ismail. Nasa baba niya rin si Sir Ismail. Ganon din si Sir Anton, team ni Sir Anton. Kuha nyo? So, nasa more than 700. Tapos, nung tinignan namin, kasi di ba yung ating income dyan sa Stratify, di ba siya nakatago pag hindi mo bubuksan yung to. Kung hindi mo bubuksan ito, kung hindi mo bubuksan, hindi mo makikita, di nakatago pang ganyan. Nakatago. Sabi ko, ma'am, buksan nga natin yung yung Stratify, kung magkano kinita mo. Alam nyo, na-shock ako. Dahil $10 lang ang linagay niya, ang nakalagay sa income niya dito, almost $1,000. Imagine nyo po yun, hindi niya ginalaw ang kanya account, wala siyang ginawa, hindi nag-invite, basta pumosisyon lang siya doon sa C1 structure, kumita siya ng almost $1,000 at take note, yung $10 niya, abot niya ang level 3. Hanggang level 3 lang po sa profit sharing lot commission ang maximum 100. Okay. Sa madalit sabi, para maniwala pa siya lalo, kasi hindi pa siya masyadong naniniwala withdraw namin yung kanyang
900 plus. Pero sabi ko sa kanya, ma'am, alam mo ba, sa laki ng structure mo, meron siyang 69 direct. I-check ko ma'am yung direct mo, kung ganon. I-check ko yung direct mo. Kung meron na dyan sa direct mo na naglagay ng tigwa 100, kahit na 10, ay dagdagan na natin yung $10 mo, gawin na natin 100. Galing na dito sa income mo, hindi ka na maglalabas ng pera, sabi ko. So, unang, chinik ko muna yung kanyang structure, 69 po yan. Tinignan ko yan, isa-isa. Aba, ang lalaki na ng mga nakalagay doon. Ang lalaki, ang lalaki. Binilang ko po yan, more than 10. Okay, ma'am, ganito gagawin natin. Bago natin i-withdraw itong income mo dito, na kulang-kulang 1,000, dagdagan muna natin yung capital mo. Gawin natin 100 para abot mo na ang level 10 sa susunod na linggo. Okay? So yun, winidraw namin yung natira doon sa almost 1,000 sa Gcrypto ko ang ginamit kasi hindi siya techie. Hindi niya alam ang mga crypto wallet, as in wala. Ako lahat ang nag-guide sa kanya. Sa akin siya nagpapa-withdraw every week. At ngayon tuwang-tuwa siya dahil nung sumunod na linggo, abot na niya ang level 10. Imagine mo, level 10, abot na niya. Naabot na niya ang level 10. At almost every week, ang wini-withdraw namin na income niya, 100 lang capital niya. Take note, 100 lang. $400 plus wini-withdraw namin. Part nun, ibang part nun, ay binibili namin ng XRP. Okay ha? Binibili namin XRP kasi alam niya rin yung mangyayari sa XRP. So, ganon. Every week, kada Lunes, katawag yan sa akin, di, dumating na ba yung linggo, dumating na ba yung payout? Tatawag, di ko controlling ko naman. Yes, ma'am, dumating nga, kagabi pa, nung linggo. Mag-withdraw naman kami. Nakuha nyo? Okay. So, dito po, yung sinasabi ko sa iyo, truth, yan. Nasabi ko nga, sa $10, basta, willing mong i-share yung business, hindi ka mahirapan ngayon dahil nandito na kami, may mga proof na kami kung kailangan ng proof result na dapat ipakita sa inyong invite, pakita natin. Marami tayong papakita. So sa $10, imagine nyo po, every week ngayon, tuwang-tuwa siya. Pensionada, imagine mo yun, more than $400 every week na withdraw niya sa kanyang walang kahirap-hirap dahil sa structure. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo palagi na gawan nyo ng paraan na i-share ang business dahil hindi naman natin sila pagkakapirahan eh. Tinutulungan natin sila para magkapera sila daily kahit na walang gagawin, kahit hindi sila mag-invite actually eh. Pero siyempre kung gusto nyo another source of income, nandito sa structure. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Ang kinita ko po dito, ayan, malaki po ito ha. Ito ang pinakamalaki ngayon, darating to bukas. Take note, every Sunday po, dinalagay na dito ang profit sharing tsaka lot commission. Minsan, late Sunday afternoon ay pwede nang i-withdraw. Yan. Kaya weekly ako nagwi-withdraw dito. Dito ako kumukuha ng aking mga pamalengke, ng lahat na. Dito na ako lahat kumukuha sa mga ginagamit namin sa bahay, ng pamilya ko. Okay. So ngayon, ay dito kayo mag-focus. Yung sinasabi ko sa inyo, paramihin nyo ang matutulungan nyo. Dito. Dahil paglaki po ng structure natin, paglaki din po ng weekly na matatanggap natin, bukod pa yung sa daily natin. So ito po yung pinakamalaki ngayon na darating bukas. Kasi nga wala pa ako nakuha ganitong lot commission. Wala pa ako nakuha lot commission na ganito kalaki. Usually nakukuha ko lang mga more than 20. Nung last week ay 22 lang. Actually makikita naman yan eh. Tingnan nyo ha. Lot commission. Yan. Yan. So ayan, level 10. Kita nyo, level 10. Diba? Kita nyo, level 10 na. Abot kong level 10 kasi nga, siyempre yun yung una kong ginawa eh. Yung requirement para makuha ang level 10. Actually dati 250. 250 yan nung kami nagsimula. Ngayon 100, pwede mo nang maabot ang level 10. Pero kailangan meron kang direct na maglalagay din sila ng tigwa 100 na 10. 10 direct na tigwa 100 para abot nyo ang level 10. Which is madali na lang pong gawin yan. Dahil yung 100, especially sa OFW, hindi yan masyadong malaki. Kayang-kayang gawa ng paraan. Direct po yun sinasabi ko.
Ngayon, ang nakuha ko lang nung yan lang po palang nakuha ko nung linggo, 20. So, ibig sabihin kalahati. Pero ang nakuha kong profit sharing, dyan sa 20 na yan, makikita rin natin dito. Okay. So, yung nakuha kong profit sharing doon sa 20, kasi doon binabase kung paglaki ng lot commission natin, paglaki din ng profit sharing natin, lalo pag maraming nag-withdraw. Ano ha? So, ang nakuha ko pong profit sharing doon sa 20 na lot commission ay 102. 102. So, ang total na nakuha ko ay 122 lot commission tsaka profit sharing. 40 po ngayon. Nakita nyo, 40 ngayon, dinoble niya yung 20. Sa makatuwid, nasa more than 200 yan ang ine-expect ko na darating bukas. Nakita nyo? 200. 12,000 pesos, mga kapatid. Napakalaking bagay na po yan sa Pilipinas. Di ba? So, I hope na naiintindihan natin yan. Nakita nyo po, 2.5% ang aakyat sa atin tuwing magwi-withdraw ang member natin. Level 1 to level 10 po yan. Si Ma'am Janet, imagine nyo, ang laki pong na natapon sa kanya. Kasi nga, $10 lang dinaga niya, ilang buwan ang lumipas na level 3 lang. 700 ang member niya. Imagine mo yon. So, ini-expect ko na nawala sa kanya, nasa $5,000 ang nawala sa kanya. Kung noon sana umpisa pa lang, naglagay na siya ng 250, di salo niya lahat. Level 4 niya ako eh. Alam nyo, level 4 niya ako kasi nga, di ba, wala na yung mga top leader na mga president sa Pilipinas. Wala na yung mga yun. Hindi na nakasama sa tag market. Kaya tayong active, nandito tayo sa bungad kay Ma'am JT. Level 4 nga niya ako. Imagine mo yon, level 4 niya ako. Meron pa akong level 5, level 6, level 7, level 9, level 10. Nakukuha na niya ng 2.5%. O di ba sarap buhay, di ba? Grabe. Kaya ito po yung ating pong isang kung maliit lang po yung kapital nyo, okay lang po yan. Pero through this Stratify, lot commission, profit sharing, kaya lumaki yung kay Coach Danny dahil in 6 months time hindi siya nag-withdraw. Lahat ng kinikita niya everyday sa profit sa trading at saka yung every week na profit sharing, dinalagay niya, binabalik niya doon sa kapital. Kaya $800 naging almost $7,000. Ilang percent po yun? 7,000%, mga kapatid, ang naging interest ng pera niya. Kaya yun po yung napakaganda dito sa ating tag market. Wala tayong monthly subscription, walang package na bibilin, minimum $10, pwede ka nang sumali, minimum $10, pwede ka nang mag-withdraw, walang gas fee. Kaya nadala na niya lahat eh. Kaya nga po, ang daming nag-join na mga member ng C1 dito dahil ang ganda ng system. Talagang ako talaga malaking blessing ito para sa atin, sa ating lahat na nag-stay, na natuto, na mga pioneer sa tag market, kasi nakikita ko na may mga resulta na rin kayo. Hindi lang kami yung mga nagkaroon ng resulta, lahat kayo may resulta na ng mga investors. Yun lang po, Ma'am Dors, at pasensya na medyo mahaba kasi nga kailangan nating maintindihan yung another kitaan apart from daily profit na nakukuha natin sa trading. Back po sa inyo, Ma'am Dors. Thank you po.